Maupo po kayong lahat. Sige, itala na wala pa rin tayo sa harap ng hurado. Babalik sila mamaya para sa huling argumento. May kopya ng tagubilin para sa hurado ang bawat abogado sa harap nila. Gagawa tayo ng tala sa mga tagubilin. Kunin ang unang pahina, tagubilin 1 at 2. May tutol ba ang estado? Wala. Mula sa depensa. Wala, tagal ng upo. Ang susunod na pahina ay 3 at 4. May pagtutol ba mula sa estado? Wala, hindi ka mula sa depensa. Hindi ikaw. Instruction bilang 5. Meron bang pagtutol mula sa estado? Wala po kagalang ng upo. Mula sa depensa? Wala po kagalang ng upo. Kunin ang 6, 7, 8 at 9. Tingnan ninyo muna ang mga yon. May tutol ba ang estado? Wala po kagalang ng upo. Pati ba ang depensa? Wala po kagalang ng upo. Instruksyon 10. Nabanggit ko na napag-usapan natin ito ng di formal at gusto kong siguraduhin na lahat ay may pagkakataong makita ito ayon sa pagkakagawa ko. May tutol ba ang estado? Opo, kagalang ng upo. Salamat, Mayor. Pakiusap, maliit lang ang pagtutol ng Korte at Estado kaugnay sa isang pangungusap sa 3 talata. Ang makatwirang pagdududa ay pagdududang magpapaisip o magpapalibang kumilos sa isang makatwirang tao. Nagsumite kami ng maikling paliwanag tungkol sa instruksyong mas gusto namin na karaniwang ginagamit bago ang taong 19. Noong 2009 ipinatupad ang pagbabago para isama ang mag-atubiling kumilos. Kaya ang hinihiling namin ay ang instruction na matibay ang paniniwala at gaya ng alam ng korte, batay sa aming maikling paliwanag at mula sa Iowa Criminal Practice 2018-2019, may kontrobersya pa rin tungkol sa wikang napili ng korte na gamitin. Mas gusto naming gamitin ang matibay ang paniniwala. Ang tawag naming hindi ka nais-nais o nag-aatubiling kumilos na wika. Pangunahin itong dahilan dahil labag ito sa tagubilin 20 noon sinabi mong huwag mag-atubili pero dito kabaligtaran ang sinasabi mo. Salamat. Sige. Ginoong Firehelm, may itatanong ako at tagubilin. Nagmungkahi ng pagtutol doon. Wala po kagalang-galang. Gusto mo bang sagutin ang posisyon ng estado? Kagalang-galang, sandali lang po. Naniniwala akong ito ang bersyong pamantayan na ginagamit ng Estado sa loob ng ilang taon. Alam ko po na maraming naging suggestion sa committee ng mga tagubilin para sa hurado at ito ay napag-usapan na rin. Nauunawaan ko pong may mga kontrobersya pero hindi ako naniniwala na may panganib ng kalituhan. Pumili sa tagubiling may mag-atubili, hindi sa 21 o iba pa, kaya gamitin ang mungkahing tagubilin dito. Para sa talaan, napag-usapan na namin ito ng di formal. Ipinaliwanag ko sa mga panig na malinaw ang aking posisyon sa hurado tungkol sa wika. Pareho nilang gamit ang mag-atubili pero magkaiba ang ibig sabihin sa bawat lugar. Sa tingin ko, ito ang karaniwang tagubilin na ginagamit natin kamakailan at hindi ko iniisip na nagdudulot ito ng kalituhan. Hindi ko tatanggapin ang pagtutol ng estado at papayagan ko itong manatili ayon sa pagkakasulat ko. Lumipat tayo sa susunod na pahina. 11, 12, 13, at 14. May pagtutol ba ang estado? Wala naman mula sa depensa. Walang pagtutol. 15. Nagsisimula sa tagubilin ng marshalling. Kunin ang 15 at 16. Walang pagtutol mula sa depensa, meron mula sa estado. Walang pagtutol. Ang susunod na pahina ay 17, 18, 19 at 20. May pagtutol ba mula sa estado? Walang pagtutol mula sa depensa? Walang pagtutol. Kung ganoon, itutuloy natin ang tagubilin para sa kasong second-degree murder. Mga tagubilin, 21 at 22. May pagtutol ba mula sa estado? Walang pagtutol mula sa depensa? Walang pagtutol. Ang susunod na pahina ay 23 at 24, tapos 25 na tayo. May pagtutol ba ang estado sa 3? Wala naman mula depensa. Walang pagtutol. Ang 26 ay naglalarawan ng layunin. May pagtutol ba mula sa estado? Wala sa depensa. Walang pagtutol.
Sa tingin ko pwede na nating kunin ng 4. Sa tingin ko normal lang ang mga tagubiling yon. May pagtutol ba ang estado sa alinman doon? Walang pagtutol. Kagalang-galang mula sa depensa? Walang pagtutol. May mga tagubilin ba mula sa estado na hindi pa natin napag-usapan o naisama sa set? Wala po kagalang-galang. Wala rin po mula sa depensa. Wala po kagalang-galang. Sige, may ginawa akong panukalang hatol. Nakita na po ba ng estado? Opo, may tutol po ba kayo? Walang pagtutol. May tutol ba ang depensa? Wala po kagalang-galang. Sige. Handa na po ba ang mga panig? Opo, kagalang-galang. Opo. Sige. Nandyan na. Ang mga nakaprint na set ay nasa mesa malapit sa copy machine at kay Dana. Dapat ay may 14 na set doon. Kung gusto mong kunin ang mga iyon at tawagin na rin ang hurado, pasensya na, handa na silang lahat, pwede mong kunin ang mga iyon at papasukin na ang hurado. Maupo po tayong lahat. Mga ginang at ginoo, habang pumapasok kayo sa silid hukuman, binigyan kayo ng court attendant ng mga tagubiling para sa hurado. Uumpisahan na nating basahin ang mga tagubiling ito ngayon. Babasahin ko ang karamihan nito sa inyo ngayon. Sinabi kong karamihan dahil ang huli ay tungkol sa mga proseso at ipapaliwanag nila kung ano ang dapat gawin ayon dito. Kapag nagsimula na kayong mag-deliberate, itatabi muna natin ang mga yon hanggang matapos ang closing arguments ng mga abogado. Karamihan ng binabasa ko ngayon, ang paunang tagubilin ay parang ubod ng batas. Babasahin ko ito ng malakas. Pwede kayong sumabay magbasa, ilagay sa kandungan o makinig kung alin ang mas komportable. Tagubilin bilang isa. Mga miyembro ng hurado. Ang impormasyon ng paglilitis ay nag-aakusa sa nasasakdal, si Todd Michael Mullis, ng krimen na pagpatay sa unang antas. Kasama rin sa impormasyon ng paglilitis ang mas magagaan na krimen ng pagpatay sa ikalawang antas, voluntaryong pagpatay at di-voluntaryong pagpatay. Tagubilin bilang 2. Nag-plead ng not guilty si Todd Michael Mullis. Ang plea na hindi nagkasala ay pagtanggi sa paratang at obligasyon ng Estado na patunayan ang pagkakasala ng lampas sa makatwirang duda. Kapag inuutos ko na patunayan ng Estado ang isang bagay, dapat itong gawin gamit ang ebidensyang lampas sa makatwirang duda. Kung hindi mapatunayang nagkasala ang akusado ng lampas sa makatwirang pagdududa, dapat siyang hatulang hindi nagkasala. Instruksyon 3. Ang impormasyon ng paglilitis ay dokumentong formal na nag-aakusa sa isang krimen para madala ang akusado sa korte, ngunit hindi ito ebidensya. Instruksyon bilang 4. Pinaniniwala ang inosente si Todd Michael Mullis. Ang pagiging inosente ay nangangahulugan na dapat ninyong isantabi ang anumang hinala dahil sa pag-aresto, pagkakaso o kalagayan ng nasasakdal. Ang nasasakdal ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang may sala gamit ang ebidensyang lampas sa makatwirang pagdududa. Instruksyon 5. Ibase lang ang hatol sa ebidensya at tagubiling ito. Ang ebidensya ay patotoo, personal o sa deposition. 2 lang ang ebidensyang tinanggap ng korte. Suriin ang ebidensya ng maayos pero huwag itong baguhin o sirain. 3 kasunduang pinagkasunduan ng mga abogado. Mapapatunayan ang katotohanan sa direktang, paligiran o kombinasyong ebidensya. Minsan sa paglilitis, nababanggit ang mga pahayag, ulat, salaysay ng saksi o iba pang bagay bago ang paglilitis. Tanging mga formal na iniharap at tinanggap ng hukuman lang ang pwedeng gamitin sa pag-uusap. Hindi pwedeng gamitin ang mga dokumentong binanggit pero hindi iniharap at tinanggap bilang ebidensya. Hindi ebidensya ang mga pahayag, argumento, tanong, komento ng mga abogado, pati mga pagtutol at desisyon tungkol dito. 4, anumang testimonya na sinabi kong huwag ninyong pansinin. 5, anumang nakita o narinig ninyo tungkol sa kasong ito sa labas ng korte. Instruksyon bilang 6. Sa pagsasaalang-alang ng ebidensya, gumawa ng mga paghatol at magtapos ng mga konklusyon ayon sa katuwiran at karaniwang sentido komon. Maaaring mapatunayan ang mga katotohanan sa pamamagitan ng direktang ebidensya, palatandaan o hindi direktang ebidensya o pareho. Ang direktang ebidensya ay galing sa saksi na may aktual na kaalaman sa isang katotohanan, gaya ng saksi sa pangyayari.
Ang hindi direktang ebidensya ay ebidensya ng mga pangyayaring nagpapakita kung may sala o wala ang akusado. Pareho ang turing ng batas sa direktang at hindi direktang ebidensya. Ibigay ninyo ang lahat ng ebidensya, pati na ang bigat at halaga na sa tingin ninyo ay nararapat nitong matanggap. Instruksyon 7. Suriin ang katotohanan ayon sa ebidensya. Gamitin ang ebidensya base sa obserbasyon, sentido komon at karanasan. Pagdugtungin ang hindi tugma sa ebidensya. Kung hindi magawa, tanggapin ang mas kapani-paniwalang ebidensya sa pagtukoy ng katotohanan. Maaaring kailanganin ninyong magpasya kung aling testimonya ang inyong paniniwalaan. Maaari ninyong paniwalaan ang lahat, bahagi o wala sa anumang pahayag ng mga saksi. Maraming salik na pwedeng isaalang-alang sa pagpili ng paniniwalaang testimonya. Una, kung makatwiran ang testimonya at akma sa ibang ebidensyang pinaniniwalaan. Pangalawa, kung may magkakasalungat na pahayag ang saksi. Pangatlo, ang itsura ng saksi, asal, edad, talino, alaala at kaalaman sa mga katotohanan. Pang-apat, ang interes ng saksi sa paglilitis. Ang kanilang motibo, pagiging tapat, pagkiling, at pagkakaroon ng kinikilingan o pagkiling laban sa iba. Instruksyon bilang 8. Kailangan ninyong alamin kung ang akusado ay guilty o hindi guilty base sa ebidensya at sa batas. Sa mga instruksyong ito, kailangan ninyong isaalang-alang ang lahat ng mga instruksyon ng sabay-sabay. Walang instruksyon na sakop lahat ng batas. Instruksyon bilang 9. Wala sa aking mga sinabi o ginawa sa panahon ng paglilitis ang nilayon upang magbigay ng anumang opinyon tungkol sa mga katotohanan, ebidensya, o kung ano ang dapat maging hatol ninyo. Instruksyon bilang 10. Ang responsibilidad ay nasa estado na patunayan na si Todd Michael Malis ay nagkasala ng lampas sa makatwirang pagdududa. Ang makatwirang pagdududa ay yaong makatarungan at natural na lumilitaw mula sa ebidensya sa kaso o mula sa kakulangan o kabiguan ng ebidensya na iniharap ng estado. Ang makatwirang pagdududa ay batay sa dahilan at sentido komon, hindi lang sa posibleng pagiging inosente. Ang makatwirang pagdududa ay pagdududang magpapaisip o magpapalibang kumilos sa isang makatwirang tao. Ang ebidensya na lampas sa makatwirang pagdududa sa makatuwid ay dapat ebidensya na may ganitong kapani-paniwalang katangian na ang isang makatwirang tao ay hindi mag-aatubiling umasa at kumilos batay dito. Pero ang ebidensyang lampas sa makatwirang pagdududa ay hindi ibig sabihin na lampas sa lahat ng posibleng pagdududa. Kung matapos ang patas na pagsuri sa ebidensya, ay buo ang paniniwala ninyong nagkasala ang nasasakdal, wala kayong makatwirang duda at dapat ninyong ideklarang siya ay nagkasala. Ngunit kung matapos ang lubos at patas na pagsasaalang-alang sa lahat ng ebidensya sa kaso, o dahil sa kakulangan o pagkukulang ng ebidensyang iniharap ng estado, hindi kayo matibay na naniniwala sa kasalanan ng nasasakdal. Kung gayon ay mayroon kayong makatwirang pagdududa at dapat ninyong ideklarang walang sala ang nasasakdal. Instruksyon 11. Kung may makatwirang pagdududa sa antas ng krimen, dapat hatulan ang nasasakdal lamang kung walang ganitong pagdududa. Instruksyon 12. Tungkulin ng hurado na tukuyin kung may sala o wala ang nasasakdal. Kung may hatol na may sala, wala kayong connection sa parusa. Instruksyon bilang 13 kung saan may dalawang o higit pang alternatibong teorya na inilahad o kung saan may dalawang o higit pang mga katotohanan na magdudulot ng parehong resulta. Hindi hinihingi ng batas na magkasundo ang bawat hurado kung aling teorya o katotohanan ang nagdala sa kanyang hatol. Ang hatol mismo ang dapat pagkaisahan, hindi ang teorya o batayan nito. Instruksyon bilang 14. Para makagawa ng krimen, ang isang tao ay dapat may intensyon na gawin ang isang bagay na labag sa batas. Hindi kinakailangang alam ng tao na labag sa batas ang ginawa niya. Kinakailangan na alam ng tao na ginagawa niya ang isang bagay. At ginawa niya ito ng kusa, hindi dahil sa pagkakamali o aksidente. Maaaring isipin, pero hindi kailangan na may layunin ang tao sa resulta ng kanyang gawa. Instruksyon 15. Dapat mapatunayan ng estado ang lahat ng elemento ng first-degree murder. Noong mga ika-10 ng Nobyembre 2018 ang akusado ay gumawa ng isang kilos kay Amy Mullis. 2. Namatay si Amy Mullis dahil sa ginawa ng akusado. 3. Ang akusado ay may masamang hangarin at plano. 4. Sinadya, pinagplanuhan, at may malinaw na intensyon ng akusado na patayin si Amy Mullis.
Kung napatunayan ng Estado ang lahat ng elemento, nagkasala ng first-degree murder ang akusado. Kung di napatunayan ng Estado ang alinman sa mga elemento, hindi nagkasala ng first-degree murder ang akusado, kaya isasaalang-alang ninyo ang second-degree murder. Ipinaliwanag sa instruksyon bilang 21. Instruksyon 16. Ang malisya ay estado ng isipan na nagtutulak sa tao na sadyang gumawa ng masama laban sa iba. Dahil sa galit o labag sa batas na layunin, maaaring patunayan ito sa ebidensya ng aktwal na galit o sa patunay ng sinadyang hangaring manakit. Maaari itong makita mula sa mga kilos at asal ng nasasakdal at sa mga paraang ginamit sa paggawa ng masama at nakakasamang gawain. Ang malisya ay nangangailangan lamang ng ganoong pag-iisip na magpapaintindi at magpapahalaga sa isang tao sa likas na katangian ng ginawa at sa mga magiging bunga nito na naiiba sa isang gawaing nagawa dahil sa bugso ng damdamin. Ang malisya na pinag-isipan ng maaga ay matibay na balak na manakit ng iba bago gawin ang kilos. Hindi kailangan na umiiral ito ng tiyak na tagal ng panahon. Instruksyon 17. Ang sinadyang paggawa ay may malinaw na balak o layunin, hindi aksidente. Ang mag-deliberate ay ang magtimbang sa isipan, mag-isip, magnilay-nilay o magmuni-muni. Ang premeditate ay ang pag-iisip o pagninilay-nilay tungkol sa isang bagay bago kumilos. Instruksyon 18. Hindi kailangang matagal ang deliberasyon at premeditasyon bago gawin ang kilos. Instruksyon 19. Kapag ang isang tao ay sinadyang gumamit ng mapanganib na sandata laban sa iba na nagdulot ng kamatayan, maaaring ipalagay ngunit hindi kailangan na ginamit ang sandata ng may masamang hangarin, premeditasyon at layuning pumatay. Instruksyon bilang 20. Ang mapanganib na sandata ay anumang aparato o instrumento na pangunahing idinisenyo para gamitin sa pananakit o pagpatay, at kapag ginamit ayon sa disenyo nito, ay kayang magdulot ng kamatayan. Ito rin ay anumang uri ng instrumento o aparato na aktwal na ginamit sa paraang nagpapakita na ang gumagamit ay may layuning magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala, at kapag ginamit sa ganitong paraan ay kayang magdulot ng kamatayan. Ayon sa instruksyon bilang 21, dapat patunayan ng Estado ang lahat ng elemento ng pagpatay sa ikalawang antas 1. Noong ika-10 ng Nobyembre 2018 gumawa ng aksyon ang akusado kay Amy Mullis. Si Amy Mullis ay namatay dahil sa ginawa ng akusado. 3. Mula simula pa lang masama na ang hangarin ng akusado. Kung napatunayan ng Estado ang lahat ng elemento, nagkasala ang akusado ng second degree na pagpatay. Kung di napatunayan ng Estado ang kahit isang elemento, walang sala sa second degree murder ang akusado. Pagkatapos, isasaalang-alang ninyo ang kaso ng kusang loob na pagpatay ayon sa Instruksyon 23. Instruksyon bilang 22. Ang pagpatay sa ikalawang antas ay hindi nangangailangan ng tiyak na layunin na pumatay ng ibang tao. Instruksyon 23. Dapat patunayan ng Estado ang lahat ng elemento ng kusang loob na pagpatay. Noong Nobyembre 10, 2018 gumawa ng kilos ang akusado kay Amy Mullis 2. Namatay si Amy Mullis dahil sa ginawa ng akusado. 3. Ginawa ito dahil sa matindi, biglaan at marahas na bugso ng damdamin mula sa matinding pag-uudyok. Kung napatunayan ng Estado ang lahat ng elemento, ang akusado ay nagkasala ng kusang loob na pagpatay. Kung hindi mapatunayan ng Estado ang mga elemento, hindi nagkasala ng kusang loob na pagpatay ang akusado. Pagkatapos, tingnan ang kaso ng hindi kusang loob na pagpatay. Ipinaliwanag sa Instruksyon 25. Instruksyon bilang 24 tungkol sa ikatlong elemento ng instruksyon bilang 23, ang matinding pagpapagalit ay isang kilos na magdudulot sa isang makatwirang tao na makaranas ng biglaan, marahas, at hindi mapigilang bugso ng damdamin. Ang bugso ng damdamin ay biglaan at hindi mapigilan. Kung may pagitan ng oras kung saan ang isang makatwirang tao, sa ilalim ng mga pangyayari, ay magkakaroon ng panahon para mag-isip at kontrolin ang kanyang bugso ng damdamin at pigilan ang pagnanasa na pumatay. Ang mga salita lamang, gaano man kabastos o nakakainsulto,
ay hindi maituturing na matinding pagpapagalit. Instruction 25. Kailangang patunayan ng Estado ang lahat ng elemento ng involuntary manslaughter 1. Noong ika-10 ng Nobyembre 2018, walang ingat na kumilos ang akusado kay Amy Mullis. Pangalawa, ginawa ng akusado ang kilos na posibleng magdulot ng kamatayan. Pangatlo, sa paggawa ng kilos, hindi sinasadyang naging sanhi ng akusado ang pagkamatay ni Amy Mullis. Kung napatunayan ng Estado ang lahat ng elemento, ang akusado ay nagkasala ng involuntary manslaughter. Kung nabigo ang Estado na patunayan ang alinman sa mga elemento, ang akusado ay hindi nagkasala. Instruksyon bilang 26. Para malaman o magkaroon ng kaalaman ang akusado tungkol sa isang bagay, nangangahulugan ito na may malay siyang kamalayan tungkol dito. Ang tiyak na layunin, gaya ng ginamit sa mga instruksyong ito, ay nangangahulugan hindi lang ng pagiging mulat sa paggawa ng isang kilos at ginagawa ito ng kusa, kundi pati na rin ang paggawa nito na may tiyak na layunin sa isip. Dahil kailangan malaman ninyo ang iniisip ng akusado noong ginawa niya ang isang kilos para matukoy ang layunin niya. Bihira itong mapatunayan ng direkta, kaya dapat ninyong isaalang-alang ang mga katotohanan at mga pangyayari sa paligid ng ginawa upang matukoy ang tiyak na layunin ng akusado. Pwede ninyong isipin pero hindi kailangan na may layunin ang tao sa resulta ng kanyang gawa. Sige, pahinga muna tayo. Pwede mong iwanang bukas ang tagubilin. Tulad ng sinabi ko, kukunin na natin ang closing arguments. Shelly, maaari mo bang tawagin ang court reporter pakiusap?